Ang mga panauhin. Alamin kung anong nangyari nang bumisita ang deworming team sa paaralan ni Nakulas. Ang batang si Betty. May 5 uri ng bulate. Kailangan ng tamang gamot upang mapurga ang bulate. At ang piliin ang kwentong nais mong malaman. Ang mga panauhin. Isang araw sa paaralan ni Nakulas, may dumating na mga panauhin. Pinakilala sila ng punong guro sa lahat ng mga guro at mag-aaral. Sila ang deworming team mula sa Maynila. Nandito sila ngayon upang puksain ang bulati sa mga bata. Magbibigay sila ng inuming pampurga. Pinapatay at tinatanggal ang pampurga ang mga bulati sa katawan ng tao. Ngunit, kailangan muna naming malaman kung sino-sino sa mga bata ang may bulati. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanilang dumi sa laboratorio. Ang pagsusuring ito ay tinatawag na fecalysis. Masasabi ng pagsusuring ito kung anong uri ng bulati ang nasa loob ng tiyan ng mga bata. Mula sa pagsusuring ito, malalaman din namin kung anong uri ng gamot ang dapat ibigay upang puksain ang bulati. Kung kaya't sinabihan ang mga mag-aaral na magdala ng kanilang dumi sa paaralan upang masuri sa laboratorio. Habang hinihintay ang resulta sa pagsusuri, maraming katanungan ang mga mag-aaral. Bini-bini, ang mga bulati po ba sa loob ng katawan ay pareho rin ng bulati na nakikita sa lupa? Hindi, pero ang mga bulati sa katawan ay may pagkakatulad sa mga bulating matatagpuan sa lupa. Halimbawa, lahat ng mga ito ay nangingitlog. Kung nasa lupa ang mga ito, paano sila nakakapasok sa loob ng katawan ng tao? Magandang tanong yan. Halika, pakinggan natin ang paliwanag ng kasama naming medical technologist. Nag-umpisa magpaliwanag ang medical technologist. Dala niya ang isang chart na may larawan ng iba't ibang uri ng mga bulati. Ito ang ascaris. Ang sinumang kumain ng pagkaing hilaw na hindi nahugasan ng mabuti ay maaring makalunok ng itlog ng bulating ito. Matatagpuan ang mga itlog na ito sa mga hilaw na gulay na ating kinakain. Ang mga itlog ng ascaris ay matatagpuan sa dumi ng mga taong kung saan-saan tumatae. Upang maiwasan ang ascaris, makabubuting maghugas ng mga kamay at hugasan din ang mga prutas at gulay bago kumain. Ito naman ang bulating tiyan o hookworm. Kalahating pulgada lamang ang laki nito. Ngunit ang bibig ay may matatalim na ngipin. Nangingitlog ang hookworm ng hanggang 10,000 itlog sa isang araw. Ang mga itlog na ito ay nagiging larvae at pumapasok sa balat ng iyong mga paa. Kaya makabubuting magsuot palagi ng sapatos o tsinelas. Ito ang tiwa o pinworm. Ang mga itlog ng tiwa ay maaaring mailipat sa dulo ng daliri o sa ilalim ng mga kuko kung kinakamot ng tao ang kanyang puwit. Maaari din itong mailipat sa pamamagitan ng paggamit ng inidoro at tuwalya ng taong may bulati. Dapat maghugas ng mga kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain, at matapos gumamit ng palikuran. Makabubuti ring panatilihing maikli ang mga kuko. Ang parasitong ito ay isang uri ng flatworm na hugis sahot. Tinatawag itong cystosome. Ang mga itlog na ito ay nanggagaling sa dumi ng tao na inaanod ng tubig. Nagiging maliit na bulati or larvae ang maitlog kapag napisa. Naghahanap ang mga ito ng suso upang doon manirahan. Sa loob ng suso, lumalaki at dumadami ang mga ito. Pagkatapos ay iiwan ng mga ito ang suso upang maghanap ng taong bibiktimahin. Ang ganitong uri ng bulati ay nakakapasok sa katawan sa pamamagitan ng balat sa ulo ng isang tao. Sa loob ng ulo, inaatake ng mga ito ang mga ugat ng dugo patungong atay, bato, bituka, at iba pang lamang loob o internal organ. Kung lalangoy o maliligo ang isang tao sa tubig na may mga bulating ito, tiyak na makakapasok ang mga ito sa kanyang katawan. Kung may ganitong uri ng parasito sa tubig, dapat gumawa ng hakbang
ang opisyal ng pamahalaan upang malinis ang tubig at matanggal ang mga susong pinamamahayanan ng mga bulating ito. Ang tawag dito ay ulyabid o tapeworm. Ito ay hugis sintas ng sapatos at tila hati-hati ang katawan. Ang mga taong mahilig kumain ng hilaw na isda o karneng di gaanong luto ay maaaring makakuha ng ulyabid. Ang ulyabid na nanggagaling sa baboy ay lumalaki mula 6 hanggang 10 talampakan. Ang ulyabid na nanggagaling sa kalabaw ay lumalaki mula 15 hanggang 20 talampakan. Habang ang ulyabid naman na mula sa isda ay maaaring lumaki mula 40 hanggang 50 talampakan. Ang mga larvae ng ulyabid na matatagpuan sa karne ay namamatay kung lulutuing mabuti. Bago umalis, may paalala ang deworming team sa lahat. Karaniwang matatagpuan sa Pilipinas ang mga bulating ito. Kung may bulati ang isang tao, dapat siyang kumonsulta kaagad sa doktor. Reresetahan siya ng doktor ng gamot na pamuksa sa mga bulati. Ang batang si